Anong reaction ni Arto nung nalaman niyang, umiyak siya? No. Nung nalaman mong may anak ka na. Umiyak siya. Dito yung ulo niya. Kasi gumaganon-ganon siya talaga. Ang sakit na ng ribs ko sa kanya eh. Ang sakit na ng ribs ko sa kanya talaga. At saka kunyari nasa left side ka, matutulog. Tapos lilipat ka ng posisyon to right side. Ang sakit niya talaga. Ang bigat. Gumamit ka ng, yes, naglalagay tayo ng na music sa puson area. Actually, may nakita ko nandito sa TikTok, so dito ko lang din siya nabili. Naglalagay tayo ng tuwing gabi, pero ewan ko ba kung bakit ayaw niya. Siguro, ang daldal ko siguro, ang daldal ng mommy niya, kaya gusto niya nandito, so nakikinig siya sa mga chismis. Feeling ko nandito yung ulo niya kasi nga nakikinig sa chismis ng mommy. Nakapag-decide na ba kayo ng name? Yes, nakapag-decide na tayo ng name. I-reveal natin siya soon. Actually, sabay-sabay na siya. Baby shower, gender reveal, plus name reveal. Pakausap mo siya sa daddy niya, mas naririnig yun kaysa sa voice mo. Pero pag kunyari nandiyan na si R2, tumitigil siya sa paggalaw. Tsaka, tumatahimik siya pag nandiyan ang daddy niya. Ano pong sunscreen nyo? Ang sunscreen na ginagamit natin by Fina, so meron na siyang tone-up sunscreen. Kaya kaya mukha tayong medyo naka-powder yung finish niya. Yun yung gamit natin. I feel you, Loisa. First time mom din ako, buti nakaraos na last January 9. Wow! Grabe. Alam niyo mga pinapanood ko ngayon, mga birth vlog na talaga. As in, yung mga nanganganak na video, oh my gosh. So, kayo mga nanganak na mommy, ilang weeks kayo nanganak? Tapos, ilang kilos yung baby nyo? Gusto kong malaman kung kaya mo yan, push lang. Oh my gosh. Arte ah. Nakaka-excite siya na nakakakaba. As in, 38 weeks, 3.1 anak ko, CS. Bakit po kayo na CS? 36 weeks, 2.3. Medyo early po yan. Pero kamusta si baby? Hindi ba siya na, ano tawag dyan? NICU? 37 weeks, tapos 2.5 kg kasi petit lang ni. Ayan, perfect yan. 3 days labor, oh my gosh. First baby, 37 weeks, 3.5. Ang laki ni baby ah. 8 months, 3.5. Grabe, 3.5 kilos, 37 weeks. Ako, ang pinagpe-pray ko, sabi, 38 weeks, 3 kilos, CS due to pre-eclampsia. 40 weeks, 3.3 boy, normal. Huwag ka manood ng nanganganak para hindi ka kabahan. Actually, may mga pinapanood ako ngayon, yung mga dula. Kung napapanood niyo yung mga dula sa YouTube, yun yung pinapanood ko.
Magtuturo sila ng proper na paghinga. So yun, kung familiar kayo sa hypnobirthing. So ako, schedule CS. Second baby niya, 39 weeks. Schedule CS. Kung may pumunta. Mali daw yung oras ng relo mo. Mali talaga. Mali talaga, hindi ako nagtatama. Wala kasi akong watch, anong tawag doon? Watch motion. Yung umiikot, nasa yung mga relo, nasa lang, nasa box, nasa ganon. Anong tawag doon? Baka nasa maleta lang. Tapos, hindi siya umiikot. Kaya kada suot ko ng relo, mali-mali talaga yung oras. Hindi naman ako tumitingin ng Ano na oras. yun natin? Sa cellphone na lang ako hindi na. Cellphone, ayan o, ayan. Ayan yung itsura ng baby namin. Hindi, ikaw yan eh. Cute ko na ng baby. Pakita mo sa kanya yung picture. Wala. Pakita mo sa kanya. Cute ko na. May ganun ba yun? Cute ko na. Kapal ng mukha. Pakita mo yung picture ko. Wala. Pakita ko yung... Ay, wala. Ito pala yung cellphone ko naka-live. Bakit? Papakita ko sana yung picture mo eh. Naka-live pala. Baby bump update. Nasa, ano niya, pinost niya sa FB and IG niya. Ay, nagumagalaw. Papasok po ba sa... Papasok siya sa school. Picture mo? Pakita mo sa kanila yung 4D. Ayaw niya pakita sa inyo yung 4D. Kasi pagsasalita May kape. Malamang nagkakape ako eh. Anong reaction ni Arto nung nalaman niyang, umiyak siya? No. Nung nalaman mong may anak ka na. Umiyak siya. Umiyak daw. Actually, wala. Masaya. Hindi kami naiyak. Hindi kami natakot. Mas more on masaya. Dito. Wala ba? Remember, James, Pat, and David. Talaga? James, Pat, and David. Nakalive. Nakalive. James, Pat, and David. Sino si David? David and Goliath. Ito, babae din. Long hair na. David and Goliath. Ako yun. Ako yun. Favorite ko yung Once Upon a Time yung dati, yung Genie in a Bottle. Di ba Jelly in a Bottle yun? Sobrang saya panoorin. Sa'yo mo, pasend na lang ng video na suot lang. Ikot-ikot lang. Kasi sabihin mo medyo nag-aalangan ako sa 42 eh. Yamin, ikaw ka mo. Ano pong gupit niyan? Sino daw? Ikaw, ano daw gupit mo? Trip-trip na gupit. Ano tawag sa gupit na yan, ba? Pwede sabihin niyo sa manggugupit niyo, kalbo. Pakita niya, ito, screenshot niya yung mukha na yan. Paggupit nga, anong gupit? Kalbo. Eh, hindi ganito kalalabasan nun. Screenshot niyo na lang yan. Tapos pakita niya sa barbero niya. Ngayon, no, nauso na yung anong tawag sa gupit? May mga tawag na sa gupit ngayon eh, no? Dati, pero ngayon ako, ganun pa din ako. Buzz cut. May mga ganyan ang tawag eh, buzz cut. Matagal naman na may tawag na sa buhok. Pero kasi ang alam ko lang talaga pag nagpapagupit ako, Body cut. ang alam ko lang pag nagpapagupit ako, 4x5, 4x4. Ano yan? Yeah, kunwari, Picture. boss, 4x4 nga, 4x4.
late ko lang nalaman yung mga tawag sa buhok. Pero, Ano yan? yun ang Frame? alam ko. 4x4? Oo nga, 4x4. 4x4 nga. 2x3, barbers yun. 2x, gano'n yan, 2. Tapos sa likod, 3. Tama? Oo. Ganon, hindi uso sa akin yung ano yan, ano mga buhok na yun? Buzz cut. Buzz cut. Body cut? Burst fade ba, mga ganyan? Ano tawag doon? Burst fade. Ano pa ba? Ano pa mga tawag sa buhok? Nasa ko nga eh. Low fade. Low fade. Yung mga ganyan. Uppercut? Uppercut. Ito yun. Mid fade, long back. Yung mga ganun Body eh. cut. At saka yung, di ba dati may sat-sat, tas ito mahaba yung Army likod. cut. Long back tawag doon. Ngayon may tawag na ano. Malit ba yun? Malit. Mulet. Mulet ba? Ano ba? Malit. Pero pag nagpapagupit ako kahit tanong nyo sa barbero, Mohawk. barbero ko, 2x2, ganyan sinasabi ko. Kay Master Jun, tanong nyo kay Master Jun. Mohawks. Master, ano mo nga ako, kalbo? Alam niya na yan. Master, i-4x5 mo nga ako. Alam niya na yun. Topper fade. Verse fade. And one. Sapatos? Fade away. Dapat nga sasabayan ko sa kanya magpakalbo eh. Diba? Kalbuin mo nga ako. Ako nakakalbo sa'yo. Kuha ka ng gunting. Pero gamit mo gunting. Hindi pandayan. V-cut. Nandun daw yung kanina. Yung sa'yo yan. Sa'yo mo kahit bukas pa naman. Ong back. Pinabidyo mo? Kakaling mo lang dyan. Sayang. Holy Week. 'Di ba? 3 na tayo. Actually, hindi naman 3. Ano na kami? 25 na kami sa pamilyang to. Kasi syempre meron tayong 23 babies. Meron tayong mga ano dyan. Mga alagang babies. So, padami na ng padami ang pamilya natin. May name na po ba si baby? Yes, natawa. Kinilig. Yes, meron na siyang name. Kaya lang syempre, hindi ko sasabihin sa inyo. Dahil meron tayong, actually ano siya, gender reveal / name reveal / shower, baby shower. So, ang pinili nating name, syempre meron pang lalaki at saka meron pang babae. 2 na yan. So, malalaman natin sa gender reveal yung name niya plus gender. What's your lipstick? By Fina po. Search nyo lang dito sa TikTok. BYFINA. So, CEO tayo ng By Fina. Sa mga hindi nakakaalam, tayo ang CEO ng By Fina. So, kakagaling lang natin sa meeting kanina. And gusto kong mag-thank you personally sa mga sumusuporta at saka sa mga tumatangkilik sa By Fina dahil grabe yung suporta nyo. Thank you. Very mommy na ang accessories ni. Diba? Very mommy. Actually, may meaning tong mga to. Alam ko may meaning siya. Etong red, may meaning yan, may meaning yan, may meaning yan. Pero hindi ko alam kung anong meaning niya. Basta alam ko for positive siya naman. For now, saan po kayo nag-work? For now po, nag-stop po kayo ng work. Actually, yes, nag-stop tayo mag-work. Kasi nga, paano tayo makakapag-arte naman nung malaki yung tiyan natin? Depende na lang kung yung role ko buntis din, di ba?
Syempre, wala namang ganun, di ba? So, hindi muna tayo nakakapag-work. Wala muna tayong teleserye, movie. Syempre, hindi tayo makasayaw sa ASAP, di ba? Paano yun? So, ano muna tayo? Focus tayo kay baby. And by Fina actually ang work natin ngayon. Kasi nga tayo ang CEO ng by Fina. Kaya sa mga nanonood, guys, please support by Fina. Kasi isa siyang local brand naman talaga. Suportahan po natin ang sariling atin. So, more on pinakasalan kasi nabuntis ka. Actually talaga, ang plano talaga namin is magpakasal na din talaga. So, bonus din talaga na merong baby. Kaya, praise God. Kasi nga, syempre, ilang taon na rin tayo. Tumatanda na rin tayo. And, gusto na natin ng totoong realidad ng buhay, 'di ba? Hindi naman tayo habang buhay magpapaka showbiz, 'di ba? Kasi meron din, may hangganan lang din 'yan, pero yung family is forever. 'Di ba? Tsaka hindi naman lahat din talaga binibless ng ganyan. Kaya dapat i-appreciate natin kung ano yung binibigay sa atin ni Lord. Pero syempre, ito talaga nasa plano naman talaga na magpakasal kami ni R2. As in, perfect timing din talaga. Correct. Yun talaga, nasa plano talaga. Kasi, tama lang na magka-baby tayo habang bata pa at kaya nyo namang buhayin. Kasi alam niyo sa iniisip ko nga ngayon, so ilang taon ako ngayon? 26. So, kapag 50 na ako, 50 years old na ako, yung anak ko, 25. 'Di ba? So, grabe. So, pag 30 na siya, 55 na ako. 'Di ba? So, ang bilis ng panahon, guys. Minsan nga naiisip ko na sana pala mas inagahan pa namin. Wow! 'Di ba? Parang may mga sana pala kahit mga 20. Sana pala kahit mga nung 24. Charis. Kasi nga may isip mo talaga ngayon na parang ang bilis ng panahon pag magkakaanak ka na. Kasi isipin nyo kapag 40 na siya, ilang taon na ako nun? 'Di ba? So kapag may apo na ako sa kanya, ilang taon na ako nun? 'Di ba? So ano talaga? Depende talaga kasi syempre kami ni Ronnie mahilig kami mag-travel. So gusto namin nagta-travel kami kasama na yung baby namin. Tapos yung mga lugar na hindi pa namin napupuntahan namin pero may kasama na tayong baby. 55 is still young. Actually young pa din naman pero syempre hindi na tayo kasing malakas ng lakas natin ngayon, 'di ba? ...41 ako, anak ko 25. Happy ako para kaming magbarkada. 'Di ba? Yan yung mga magaganda po talaga. Ganyan din yung mga gusto kong sa amin ni Ronnie. Kasi sabi niya kung lalaki, 'di ba? Mga 20 na, ilang taon na siya noon, paano daw niya matuturuan makakalaro mag-basketball? Sabi ko dapat para kang si Lebron. 'Di ba? Mga ganyan. So, ano talaga siya, perfect timing talaga. Tsaka ilang years na kami ni Ronnie. Magte-10 na kami actually this year. So, plano na talaga namin magpakasal. Actually, nung mga 5 years pa lang kami, nagpaplano na kami magpakasal. Pero wala lang kaming exact date. Kaya minsan nga, mas pag hindi mo siya pinaplano, mas hindi mo siya iniisip, wino-worry, mas binibigay talaga ni Lord.